May Pilipinas pa ba sa 2028? Oh. Yan daw dapat ang isipin kung kesa tanungin si Vice President Sara Duterte kung tatakbo siya sa pagkapangulo. Inisa-isa rin ng bise ang anyay ka-impeach na mga ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos kahit lusot na ito sa reklamong impeachment. May express report si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao, exclusive. Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang dating magkaalyado na parehong naharap sa reklamong impeachment. Pero si PBBM ligtas na matapos ibasura ng Kamara ang dalawang... Grabe yung pinayat ni BBM, ano? Alam mo, sa siyensya, sa mga doktor, walang problema sa pagpapapayat diet. As a matter of fact, healthy nga yung magpapayat. Pero yung sudden change ng timbang mo, o yung biglaan. Kaya huwag kayo magtataka yung mga nagpapapayat dyan na dahan-dahan kayo. Matuwa kayo. Kasi pag biglaan yan, may problema sa katawan ninyo. Kung dahan-dahan, ibig sabihin, talagang you're just losing weight. Di ba? Dahil sa inyong ginagawang diet o kaya exercise. Pero pag biglaan, there is something wrong. Kaya dapat talaga itong si Marcos maglabas na ng medical bulletin dahil ang daming ang chismis eh. Ako, ngayon ko lang nalaman na chinichismis pala na meron siyang cancer. Hindi ko alam yun eh. Hindi ko nababalitaan yun eh. Hindi kasi ako, sabi ko sa inyo, di ba ako yung tipo ng tao na medyo malayo pagdating sa chismis. Pag chismis, tablado na kagad sa akin yan eh. I mean, hanggang walang pinilalabas, tablado kaagad sa akin yan. Hindi ko na pinapansin yan. Hindi ko na kiniklik kasi alam kong chismis. Ayoko ma-trigger, di ba? Nung nakita ko recently at sinagot na Malacanang yung tungkol sa issue ng cancer, di ba alam nyo naman na ang aking nanay ay namatay po ng cancer. So, medyo meron tayong mga pamilyar na akaalaman dyan sa cancer. At ang isa nga daw niyan ay yung weight loss, which is alam ko din yun kasi nga nangyari nga sa nanay ko. At nung tiningnan ko, inobserve ko si Marco, sabi ko, biglaan yung ano niya eh. Hindi yung unti-unti, di ba? I mean, si Pangulong Duterte nung naging Pangulo, pumayat din naman eh. Di ba? I mean, pumayat din siya from dun sa 2016 campaign, unti-unti. Pero nakikita mo unti-unti. Span of 6 years bago siya. At saka, hindi yung sudden. Yung iba kasi yung sudden na in a month, bigla babagsak yung katawan mo, yung mukha mo magiging may problema. Kaya dapat talaga eto si Bongbong Marcos maglabas ng medical bulletin. Kasi nga, sabi nga ni VP Sara Duterte, yung health issue niya, ayan ay impeachable kung sakasakali, di ba? Yan ang isa sa dahilan kung bakit dapat ma-impeach sa isang presidente, yung kanyang kalusugan o yung kanyang health. Sabi nga niya, parang wala nang sa tamang pag-iisip, di umano, allegedly. Ang reklamo sa kanya. Si VP Sara may nakabinbin pang 3 reklamo. Pero para sa bise, malinaw na may impeachable offense si Pangulong Marcos. Nakauna na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. Impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Sinabi yan ng bise sa libing ng namayapang tsuhi na si Bong Duterte. Tama yan eh, alam mo? Tama yung sinasabi niya na impeachable, ganyan-ganyan. Alam mo, isa siya sa mga unang nagsabi niyan eh. Isa siya sa unang nagsabi niya na yung blanco, diba? Yung blanco na lumabas ay impeachable yun. Which is, it's not a small thing. It's billions. Blank. Billions. Pera ng taong bayan, it is not your money. So doon pa lang, talaga impeachable na yun. That's enough substance. Kaya ngayon, yung alam mo yung yung ginawa nito ng Kamara na pagpabasura doon sa impeachment ni Duterte, ni Marcos. Yan po ay really impeachable. Bakit? Kasi yung substance nun yun na lang blanco yun ay public record. Di ba? I mean, that's more than enough para magkaroon ng substance and yet, wala.
sa Davao City. Tuloy-tuloy din daw sa paghanda ang kanyang kampo sa nilulutong paggulong sa kanyang impeachment complaints. Nagpasaring din si VP Sara sa banat ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagpapakalat umano ang bise ng fake news. Matatanda ang tinawag ni Castro na kasinungalingan ang sinabi ni VP Sara na hinaharas umano ng administrasyon ang mga kaalyado niyang senador. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Natanong ko rin si VP Sara tungkol sa 2028 elections kung saan matunog at posible niyang makalaban sa pagkapangulo sina Senador Riza Ontiveros o Naga City Mayor Leni Robredo. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Yan. Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. Sa alitan naman ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas, mungkahi dyan ng bise, Dapat ayusin natin ang ating relasyon sa lahat ng mga kapitbahay natin at sa lahat ng iba pang mga bansa sa buong mundo. nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Nako, alam mo, Kapatid, eto Guzman po. Mama BP Sara Duterte ingat kayo dun kay yung kay Montalvo na yan. Diyan sa Davao. Naku po, pagka mga ganyan, alam mo nakarakas. Hindi Sorry pero katotohanan lang eh. Pag mga ganyan, delicates yan. Huwag mo nang pagkakatiwalaan yung mga ganyan, ma'am. Sabi ko sa inyo, ako, nasabi ko na ito. Nasabi ko na ng ilang beses sa mga kakilala ninyo. Basta ganyan ng karakas. No thanks na. Parang delicates na yan. Mahirap. Kaya ingat kayo kasi baka baluktutin na naman lagi ang pahayag ninyo. Kasi ngayon nga, binabaluktot na naman nila yung pahayag ng tao ng news kung ano yung sinasabi ninyo. Delicate yan. Tapos kukuha sila ng opinion. Kasi ganito style ng ganito ang style ng media. Interviewing ka. Tapos medyo babaluktutin yung interview sa'yo. Di ba? Tapos itatanong sa kabila yung sagot. Na yung kabila naman hindi nag-research, nagre-rely lang doon sa tanong ng media. So sasagot siya sa misquote o chap-chap na pahayag mo para mag-away kayo, para bangayan kayo. Ganun ang ginagawa ng media. Hindi, walang biro ho. Ganun ho talaga sila. Kayo ho, ma'am, delicates po yan. Ako, advice ko lang po. Basta mga ganyang karakas, ganyan ang lahi, delicates po yan.